Okay. Uh, Good morning to everyone. This is Justin Talk News PH. At before we start, gusto ka lang maglambing ng konti, paki-press like, share, and if you're new to this channel, paki-subscribe naman. Kahit pa isa-isa lang, okay lang yan para lumago ng konti itong community natin sa Justin Talk News PH. So ano bang mga hot issue? Mga breaking news. Wala tayong ganong breaking news ngayon. The only breaking news we have is itong persistent na pagbaha all over the country. At isa na rito yung pagbaha dito mismo sa Metro Manila na maraming mga mamamayan ang nagsasuffer dito sa mga baha na to in their different location dito sa ating bansa, particularly dito sa NCR. So maraming katanungan ang namumuo sa kaisipan ng ating mga mamayang Pilipino, at ito parang reality check doon sa mga namumuno sa atin, lalo na sa ating bangag na presidente, na always to remind them of the corruption they have committed sa nakaraang 3 taon, 4 na taon na binulsa nila ang pundo para dito sa prevention ng mga pagbabaha sa mga areas na to, lalo na itong mga congressman sa mga distrito na nagsasuffer ngayon ng matining pagbabaha dahil nga sa pagkulimbat nila sa mga pundo na nakatuon sana sa mga flood control project sa mga areas na to. Dito, in particular dito sa Quezon City, dahil ang daming mga areas dyan na supposed to be ay walang baha noon, ngayon ay binabaha na rin. So, dahil nga, alam naman natin na yung ilang congressman na very prominent name na naka under the protective custody, parang ganun, kapamilya, ang ibig sabihin, dyan sa isang senador. Sa ating Senado ngayon, itong pamilya na to ay nasampahan na ng kaso sa ombudsman, pero pagdating sa Sandiglabayan ay napawalang bisa. Nakakatawa nga yung kaso na yon na sinampa regarding dyan sa flood control, dahil klarong linuto, dahil ang reason hindi dahilan na kulang sa ebidensya yung nagsampa ng kaso, kung hindi walang file, hindi nagbayad ng filing fee. So nakakatawa, di ba? Klarong-klaro na talagang gumalaw ang malita. Binayaran din yun. Mukhang pera din yun nag-file siguro ng kaso. Isipin mo, hindi natuloy yung kaso dahil hindi kaya yung filing fee. So kitang-kita na solido sana yung kaso na yun sa dahilan lang na pwede naman ihingi yun. Kung talagang marami namang grupo na sumusuporta sa pagsawata ng korupsyon sa ating bansa, bakit hindi ka humingi ng tulong yung nagsampa? So, pamimira din yun. O kung di rin, operasyon din yun na ginawa ng kalaban para hindi siya masampahan ng kaso. Alam na natin, tuklasin lang ninyo kung sino yun. Napaka-prominenting pangalan yan. Diba? So, yun ang dahilan na maraming area dyan sa Quezon City na talagang binaha ng husto. Halos buong Metro Manila mayroong ganyang mga kaso, kasi alam naman natin dito sa Manila na maraming mga congressman dyan na nakatanggap ng napakalaking pundo, pero hindi naman gumagana yung mga flood control project. In fact, hanggang ngayon hindi pa gumagana yung iba, dahil nga yung sabi, hindi daw naka-secure ng permit. Kaya isipin mo, solar yung generator na ginamit. Obra ba yan? Kung hindi mainit ang panahon, hindi talaga magkaroon ng power yung bateryan yan. Anong power niyan kung nagraragasa na yung malakas na ulan para paganahin yung pumping station mo? Diba? Kilala na ninyo yan, yung madaldal dyan sa House of Crooks, no? Yung pastor dyan, iwan ko kung gumana na yung flood control project niya.
Kaya malamang yung distrito niya, binabaha na naman. Maraming nagsabi, lagi namang binabaha. Yung nga, noong pa raw, may baha naman talaga. Sa kapanahonan ni President Duterte, hindi, sa totoo lang, hindi ganyan kagrabe ang baha. At isa sa mga yung palusot nilang reason, nagbabaha naman talaga. Noon, di ba nagbabaha? Nagbabaha rin naman. Pero hindi ganyan kagrabe. At isa sa mga reason dyan, bakit tayo nagre-reklamo, bakit tayo nagagalit, dahil naglabas ng napakalaking pundo dyan sa flood control projects na yan. Trilyones ang ginastos, ang linabas na pundo ng DBM para sa project na yan, sa mga project na yan sa buong Pilipinas. Pero ano nangyari? Lalo na dito sa Metro Manila, ano nangyari? Di ba binaha tayo ng grabe? Mas grabe pa noon. Nung hindi naman trilyones ang linabas na pera, ba't ngayon binaha tayo? So sana yung pera na yan? Yun ang tanong. Di ba? Kaya yung nagsasalita ng mga trolls, ng mga bayad ni Bangag at ni Lisa Aranita, ay pag-aralan nyo mabuti yung sinasabi ninyo. Noon walang trilyones na pera na linabas. Walang ninakaw na ganyang pera. Ngayon, yung mga dilawan, mga pinklawan, mga komunista na, at mga kaparian natin dito sa Romano Katoliko na simbahan, anong reklamo nila? Noong nagrally ang Iglesia ni Cristo diyan sa IDSA, nakasagabal kayo sa traffic, nalilit ako, hindi ako nakapasok sa eskwela, hindi ako nakatik ng exam dahil sa traffic dyan na dulot nung pagrarally ng Iglesia ni Cristo. O ngayon, ano masasabi ninyo? Mabuti nga ngayon, linggo. Paano kung hanggang bukas yung ulan na yan? Ba't hindi ninyo minumura yung mga congressman ninyo, mga opisyalis ninyo dyan? Kasama na yung presidente. Hindi kayo nagre-reklamo. Ngayon, na talagang itong pagbabaha na to dulot ng pangungurakot. Yung ginawa ng Iglesia ni Cristo, pagkundina sa nangungurakot at galit kayo. Dahil marami sa mga pinuno ninyo dyan, diretsuhin na natin sa liberal, o dyan sa mga makakaliwa, pinklawan, dilawan, ay involved dyan sa malita corruption na yan. Kaya hindi niyo kayang ireklamo o magsasalita laban dyan. Yung apo ni Cory Aquino, ano na ngayon? Anong pangalan? Kiko D, ano na? Puro kayo accountability. Hindi naman yun yung mapangalanan kung sino mga tao involved dyan. Kasi kasabuat na ninyo yan. Hindi nyo kayang sabatain hindi ninyo kayang i-criticize yung mga yan dahil kasama ninyo yung mga yan. Yun ang katotohanan na nangyari ngayong araw na to at kahapon pa nagsimula yung bagyong Inday. At nakakatawa dahil nga nagsalita si Zuleika Lopez na maghanda tayo sa Typhoon Inday. Bakit galit kayo? Natatakot talaga kayo ni Inday Sara? Hindi naman Inday Sara ang ibig sabihin noon, si Bobby. Typhoon, international name na Bobby na ngayon ay sinasalanta ang southern part ng Japan. So pasalamat tayo na hanggang northern part ng Itbayat sa may Batanes Island ang tinamaan dahil ang estimate ng pagsuri ng Pag-asa ay parang the power ng intensity ng kanyang hangin ay katulad ng Yolanda. Swerte tayo na hindi tayo tinamaan. Yan. Kung minamalas-malas tayo, tinamaan na naman yung ditong banda sa Quezon, papuntang Bulacan, diretso ng Ilocos Ilocos Norte, yan sa Ifugao, sa Baguio, ang daming masalanta dyan. At lalong mabuyangyang ang kawalang hiyaan na ginawa ni Sandro Marcos dyan sa Ilocos Norte. Yung distrito 1 niya dyan na puro tad-tad ng mga ghost project at ay mga substandard na mga flood control projects ni Sandro, tuluyang mawala yan. So yun maging reason din niya. Nawala yung nasira na ng napakalakas na bagyo na yun.
Di ba? Yun naman ang palusot nila eh. Pag paano nila pangatwiranan yung pagguho dahil malakas masyado yung bagyo, hindi kakayanin ng mga flood control project at yung mga ghost project na yon nawala naman talaga. Sabihin nila totally damaged talaga yun, nawala na. Kaya yung pundo na yan na galing sa mga unprogrammed funds na supposed to be yung mga funded na project ng mga malalaking flagship project tulad ng subway, kinuha ng Bangag administration para makurakot nila dyan sa flood control. Naging successful sila. The greatest heist yun. Ngayon, great train robbery sa US nangyari nung 1800s. Walang sinabi yun. Yun naman isang talaga isang bagon ng pera. Supposed to be dadalhin doon sa Fort Knox. Talagang ninakaw, may gold pa. Ngayon, iba sa atin ang nagdi-deliver. Kinasangkapan yung mga Marines. Ngayon ay nagsabi ng totoo, sila pang nakademanda. Lahat ng nagsasabi ng laban sa corruption, sila ang nakademanda ngayon. Si Senator Marcolita. Pero itong kaso ni Senator Marcolita, hopeful ang lahat na talagang malaglag lang yan. Napahiya lang kasi si Buying kaya tinuluyan. Tinuluyan nila. Sa connivance with the Sandigan Bayan na may malita na rin yung mga judges dyan. Hindi naman ako government employee. Totoo naman yan. Ang bilis nga ng ng warrant eh. Ganyan yun. Samantala yung sina Jewel Villanueva, kasama na si Chess. Na-warrant ba yan? Kasi hindi nga sinampa ni ni Buying Ying Remulla sa Sandigan Bayan. So yun ang laro nila. At malapit na yung ang oras nila dahil ilang panahon na lang. Kung hindi talaga nila ma-convict si BP Inday Sara, kahit ma-convict pa. Kasi kahit sinong patakbuhin ng Duterte camp, mananalo yan. Siyempre, sino ba nang patakbuhin? Si Basti. Andiyan pa si Pulong. Paano? Kung wala na talagang iwan ko kung hindi pa mag-qualify si Kitty dahil bata pa. So, yun ang si Basti, hindi pa rin yata mag-qualify dahil 30 plus pa lang. Si Pulong pwede. I don't know kung ilan ba, 45 ang presidente, di ba? Wala pang 45 si Basti. 30 plus pa lang yan. So, marami namang pwedeng tumakbo. Pero, I doubt kung kaya nilang i-convict si BP Inday Sara with the percent development yun sa impeachment trial. Kaya mahirapan din sila. So, dito nga, gusto nila makalimutan. Kaya marami silang ginawang pagtatakip. Isa na rito yung pagpakulong kina Senator Marcolita. Dahil alam naman natin, isa sa mga naghahabol talaga dyan sa mga kritiko o sa mga gumagawa ng ganyang anomalya na takot si Lacson. Kaya akala ni Lacson yung ginawa niya dati kay Pile doon, magagawa niya ngayon kay Marcolita. Nagkakamali ka, Senator Lacson. Panahon na. Ito, kinukutya pa. Panahon mo na ikaw na naman ang malamang mabalik ito sa kulungan si Lacson eh. Kasi hindi pa nakatikim ng kulong yan eh. Di ba? Lumayas yan nung kapanahonan ng kaso ni Dacier Corbito. Napawalang siya dahil sa technicality. Hindi naman technicality, Attorney General natin ang hindi talaga linaban yung kaso. May usapan na yan eh. Kaya nakalusot yan si Lacson. So, ito, kung mawala na itong administrasyon na to, na sa tingin ko malapit na yan, hindi na nila kayang pigilan yan. Kasi disorganized na sila, nagpapanik na rin eh kung anong pinagagawa. Kung anong iutos sa kanya ni Bangag na presidente, ayun ang sinusunod niya. Kaya itong lahat na kumakalaban sa pamalaan ay tinukulong. Pero para sa akin, okay lang yan kukulungin ka ng ganyan eh. Kasi kaso ang pinapadaan. Hindi ka katulad ng tatay niya na talagang huhulihin ka kung kalaban ka. Magsasalita ka, wala kang karapatan na dadaan pa sa korte dahil martial law nung panahon na yun. Ngayon, silent martial law, at least dinadaan sa legal. Hindi rin naman tama, pero at least may laban ka. Di ba? At
itong ginagawa nila, hindi nila alam, mga bangag nga eh. Hindi pa pabor sa inyo mga tao, ang simpatya ng mga tao hindi mapupunta sa inyo. At hindi matatakot ang mga tao, mga Pilipino, ugali yan. Lalo mong ipitin, lalong lalaban yan. Kung sugatan mo ng kunti yan, malaki man o maliit, lalong lalaban, lalong tatapang yan. Ganyan ang ugali ng Pinoy. Kaya itong ginagawa ni na pananakot, no, na ikukulong ka, didemanda ka, sige, didemanda. Pagdating ng panahon din naman, mapakawalan din naman kayo. Lalo na kung maging presidente yan si Vice President Sara. No? Madaling pardon ng ang presidente. Ano nangyari kay President Erap? No? Nakatakbo pang mayor yan sa Manila. Muntik ng manalo. Di ba? Hindi yan nakakatakot. At yan, malaking blunder yan sa side ng administration. Hindi mo makuha ang simpatya ng mga tao, lalong nagagalit ngayon. No? Nakikita natin dito sa trust rating ni BBM, lagapak, negative 27%. Sipin mo, nag-negative ka ng 27, saan mo hinahanap yung 27 na yun? Nagtatanong sila, baka naman hindi natanong yung mga loyalist. Ilan lang naman kasi kayo eh. Ilan lang kayo. Majority ng mga tao ngayon dahil sa sitwasyon ng bansa natin, sobrang hirap. Ang daming naghihirap. Kahit linabas mo yung middle income na tayo. So ibig sabihin middle income category na tayo sa yung pamumuhay natin sa based doon sa GDP, GDI. Na at least daw 24 to 25,000 ang minimum salary dahil kinaasan nga nila. Ganyan ba lahat? Ayun ang tanong dyan. Ang dami hindi naman uniform yan dahil may mga probinsya, iba naman ang nagdala dyan. May mga committee naman yan. Anong tawag yan? Anong term yan ng nagpipig kung ano talaga ang sweldo sa bawat region. Hindi naman pari-pariho lahat sa NCR. Tapos yan ang ipagyayabang ni BBM. Sigurado ngayong suna niya na we belong to the middle income category na I think 4,500 something US dollars a year. So i-divide mo yan by 12. So 24 ang minimum na para ma-categorize ka sa middle income. Totoo ba yan? Ang daming sumisweldo dyan ang mababa pa dyan. At dahil nga wala namang availability ng trabaho na marami, isa lang ang nagtatrabaho sa pamilya, paano mo masustentuhan ang pangailangan sa pamilya kung ganyan lang kalaki ang kinikita? Isang tao lang. Dahil yung ibang mga magulang ay hindi naman nakapagtrabaho dahil may mga anak na binabantayan. At wala namang kabuhayang ino-offer ng ang pamahalaan o ang LGUs para sa mga taong ito. Kaya nakita natin ang poverty level natin napakataas. Ang poverty incidence natin napakataas. Ang tumaas ng napakalaking porsyento. So talaga dinudulot nitong inflation na hindi makontrol-control. Nakikita natin ang yumayaman talaga ang may mga negosyo. Yung nasa mataas pa sa middle income level ng ating society. Yun lang ang nagkaroon ng medyo maayos na pamumuhay. Even yung mga nagtatrabaho sa mga multinational company, naapektuhan na rin sila. Kaya yan ang katotohanan dyan. Dahil mahal lahat eh. Kaya talagang mga tao magrereklamo. Talagang nagagalit. Magagalit talaga sa pamahalaan na to. Nakita pa na sobra yung pagnanakaw na ginawa, talagang magagalit ang mga tao. So itong pagtatakip nila yan sa pagbabaha na yan, sa flood control controversies, scandal na yan, hindi yan uubra. Dahil tulad ngayon, nagsisimula na ang baha. Ilan ang namatay diyan sa Sarangani. Magtataka ka, mga tao to dumadaan sa ilog. Bakit yung ilog na yan walang tulay?
Sabi nila, yung iba daw, linalangoy na lang yan para makuha yung mga anak nila at asawa na nasa kabilang side ng burol or ilog na yan para maitawid dito sa kabila. Dahil nga wala talagang tulay. Sino bang may hawak na, sino bang mga congressman sa Sarangani? Di ba mga Pacquiao? Di ba naging gobernador pa dyan si Jinky o vice governor? Si pangalan ng kapatid ni Pacquiao, matagal na mumuno dyan. Hindi mo nalagyan ng ano dyan, ng tulay. Yung mga lugar na yan or ghost project din na nangyari. Kaya may katotohanan yung sinabi na hindi lang talaga Bulacan ang may problema sa mga ghost project sa flood control. Tinutukoy yung Bulacan, mga engineer lang ng Bulacan. Saan yung engineer sa ibang lugar? Sa Mindoro, kahit na sa Cebu. Ano nangyari sa Cebu? Diba nagkaroon din ng flash flood mismo pa sa syudad. Nakita natin. Mayroon bang investigasyon yan? Yung mga parte na yan sa Sarangani, sa Maguindanao, sa Lanao, yung lugar nila Adyong. Ano Adyong? Ano nang ginawa mo? Hindi mo ba distrito yung mayroong naglandslide? Bakit hindi yung hazard map natin hindi ini-implement na bawal magtayo ng bahay dyan? May mga hazard area tayo na hindi na pwede tayuan ng bahay dahil delikado na magkaroon ng landslide. Ano nangyari ngayon? Ang daming namatay sa landslide. So talaga ang daming pagkukulang sa administrasyon na to at wala tayong nakikitang solusyon kung itong pamalaan pa rin ngayon ang mamumuno dito sa bansa natin. Ang solusyon lang ay magpalit talaga ng rehimen. At hindi naman kaya natin na people's power dahil yung nga lagi kong sinasabi, pag hindi sasali ang militar diyan sa people's power na hindi talaga maging successful yan. At matagal na pinag-aralan na nila ni Bangag, ni Romualdez, ni Lisa Aranita na isa lang ang magpapigil ng militar natin. Malita din. Ano na yun? Linagyan ng malita yung mga general niyan. Hindi naman siguro lahat. Kitang-kita, hindi sila gumagalaw. Ano nangyari kay Browner? Talagang walang mangyari kung walang militar. Walang people power na maging successful. Pero kung lagi-lagi tayo nagrarally na talagang totohanan ng rally, may posibilidad pa rin na magkaroon ng ibang pag-iisip ang mga namumuno dyan sa IEP natin. Talikuran lang nila ang commander-in-chief nila. Tapos na yan. Pero hindi nila magagawa yan dahil baka hanapan din sila ng butas ni Boyeng. Madidimanda, makukulong sila, mako-court martial sila kung ganyan. So ganyan yan ang laro ngayon. So halos lahat na nasa sa gobyerno natin talagang hawak nila dahil pinairal yung malita. So ganyan malungkot na pangyari sa atin. Parang wala na tayong mabalingan kung hindi itong pag-asa na magkaroon ng eleksyon ngayong 2028 at mapigilan natin yung mga balak nila na i-convict si BP Inday Sara, na itong Constituent Assembly na gusto nilang ipasa na palit ng ating mga provision dyan sa ating Constitution para sila manatili sa kanilang pwesto. Mapigilan natin yan sa pamamagitan ng mga protesta na dapat gagawin natin. Aktibong pagprotesta laban sa mga gawain ng pamahalaan na ito. So, yun na, reality check. Hindi namin malilimutan ang flood control. Sigurado yan, hindi namin ititigil ang protesta laban sa mga pagnanakaw ng administrasyon na ito. So, regarding kay Senator Marcolita, ang namin sa kanya na tibayan lang ang loob at sa tingin ko hindi naman basta-basta bibigay yan si Senator Marcolita. Sa huli niyang mensahe na mahal niya yung mga supporters niya at patuloy tayong lumaban. Ngayon meron siyang sakit, may pneumonia pa nga at kinakantsawa ni Lacson na pag tumanda na tayo, pag may waran tayo, nagkasakit tayo, ikaw mas matindi mo sa'yo dahil lumayas ka.
talagang matindi pa dahil ano bang kaso na hinarap mo? Diba murder? Murder yun. No? Si Marcolita, pinaratangan niyo ng kaso na hindi naman kanda. Yung kaso na yun ay walang sala na yan ng Comelec. At ngayon binubuhay dahil daw may plunder. Na meron daw intensyon na si Marcolita sa pagbigay ni Mike Defensor ng pera, may kapalit daw na mga proyekto. Yan ang i-prove ninyo. I-prove ninyo yan. Na nung panahon na yon, January, binigay ang pera. Pebrero, simula na ng kampanya. Ibig sabihin, ganyan ka-excel. From Congressman si Senator Marcolita to Senator. At campaign period na yun by February. So, wala na siyang power na magbigay ng any favor kay Mike Defensor. So, kayang labanan yung kaso na yan. So, ito, hindi pa tapos ang pagbabaha dahil malakas yung habagat. We expect more flooding sa mga streets natin dito sa Metro Manila. At ito, magpapatunay ng kanilang pangungurakot sa pundo ng flood control. Ito mga congressman sa mga distrito ninyo, dapat tanungin ninyo. Mr. Congressman, ano nangyari sa atin? Ba't lumubog tayo ng baha? Hindi gumagana yung mga pumping stations dahil walang pambili ng gasolina. O sira yung generator, o sira yung mga bomba. O ganyan mangyayari diyan. Ang mga drainage hindi nalilinis na mabuti. Hindi na palaki yung iba, hindi talagang na-rehabilitate. Dapat yan yung mga ilang taon na mga kanal diyan palakihan na na sila. Hindi sila susceptible sa flooding kung malaki na ang mga imburnal ninyo. Yan ang dapat pagtuunan ng mga district congressman para masawata ang mga flooding sa kanilang mga distrito na maraming hindi gumawa ng ganyan dahil binubulsa lang yung pundo para dyan sa mga flood control projects na yan. So, ito, isa pa lang, letter I pa lang yan. Estimated 28 to 30 typhoons tayo. Ilan pa lang yan? 8 pa lang yata ang bagyo na pumasok sa area of responsibility ng Pilipinas. So ang dami pa niyan, 20 pa. At palakas ang mga bagyo na yan. So ito, let's continue to protest. Huwag nating kalimutan ang mga ginawa nilang kabalastugan sa Kaban ng Bayan, ang pagnanakaw sa pundo ng flood control. At ngayong taon na to, expect rin dahil pinaprepara nila ang 2027 budget, may flood control na. Dito ang tuwa si Vince Dizon yan, may flood control project na. Meron ng allocation. Pwede na magpabidding si Vince Dizon dyan sa DPWH. So, tiba-tiba naman yung mga DPWH employee. Yung nakaraan, makakalimutan na. No? Pero hindi natin makakalimutan yan. Kailangan makulong sila. Yun ang akala nila. Kailangan makulong sila. Yung nagkamal ng maraming salapit trilyones galing sa Kaban ng Bayan. Hindi natin kalimutan yung mga tao na yan. So, hanggang dito na lang tayo para sa ating podcast na to, ating broadcast na to sa araw na to. At maraming salamat doon sa mga dumalo dito, kahit ilan na lang kayo. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, paki-subscribe naman. At paki-press yung like. Like, madali lang pag-press sa like. Wala namang bayad yung like eh. At kung gusto ninyo, paki-share ng video na to sa mga kaibigan ninyo. So maraming salamat sa inyo. God bless sa inyong lahat. Good morning, good afternoon sa inyong lahat. This is Justin Talk News Page. Salamat po.